Ang lupit ng reporter ng GMA7 Ang lupit ni Ivan Mayrina. Talagang diniretso niya itong si Bongbong Marcos sa tanong na bakit ayaw mong kumasa doon sa sinabi ni Atty. Vic Rodriguez na magpa-hair follicle ka. Nakakawindang ang reaksyon ni Bongbong Marcos nito kasi ayaw niyang magpa-drug test sa pamamagitan ng buhok. Bakit ayaw mo magpa-drug test? Anong problema? Tanong ko lang yan Itong nagdidepende nitong ni Bongbong Marcos. Sugurin niyo ko ito, magalit kayo na magalit dito sa presidente talaga natin na di ko alam kung saan talaga to pupunta ang Pilipinas ngayon na siyang presidente. Para matigil yung issue na yan, yung sinasabing bangag ka, adik ka, nagkukokaine ka, kasahan mo nga ng drug test yan sa pamamagitan ng buhok. Kasi pag ordinaryong drug test yan, may posibilidad na magiging clear ka doon. Pero sa pag hair follicle ka kasi, kahit matagal ka nang hindi gumagamit, madidetect sa pamamagitan sa buhok. Pero bakit ayaw kumasa nitong adik nating presidente? Tapos kayo nagkop-kop nito, magagalit kayo sa mga tao na sabihin na adik ang presidente. Adik naman talaga Ito dito ko i-confirm sa inyo itong interview ni Ivan Mayrina. Kasi talagang yung mukha na nag-iba Nandyan pa si Bersamin sa kanyang likod at saka sino pa yung mga official dyan sa gobyerno na kasama niya. Nakakahiya ka, presidente ka. Sobra kang nakakahiya ka. Bakit ayaw mo magpa-hair follicle? Ano bang problema talaga dyan? Para matigil tong issue na to ngayon, kasahan mo na yan. Yung dating mo daw sa St. Luke's, sabi ni Vic Rodriguez, Atty. Vic Rodriguez, hindi yun valid. Dahil panahon yun ng pandemic, hindi pwedeng lalabas ang mga tao noon. Bakit ka mayroon ka noon ng drug test? Galing ka sa St. Luke's BGC. Ano yun? Binili mo? Para itapal sa mga taong nagtatanong sa'yo na addict ka nga. Tapos ngayon, ang sabihin mo namang sinungaling itong dating presidenteng Duterte na ikaw na sinabihan na itong bangag. Ngayon, pangalawa ngayon, sabihin mo sinungaling itong presidente dating si Duterte dahil doon sa budget na pumirma ka na may malaking discrepancy, malaking kaganapan ngayon sa Pilipinas. Tapos sabihin mo sinungaling, mapahaba pa tayo nito. Sige, tapusin natin ito mamaya pag-react nito. Ipasok ko yung video, pero paki-like and subscribe po ang aking YouTube channel. In a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. Why should they do that? You don't see What they say, public trust, public office, public has nothing to do with a follicle test. Wala namang koleksyon ng sinasabi na. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Birahin pa natin to kasi ayaw talaga magpa-drug test. Pa-drug test ka na. Ito yung kapatid niya si Amy Marcos. Alam to, addict to. Ang kapatid niyang presidente. Si Liza Marcos galit sa kay VP Sara noong ano daw to. Kaya napanood niyo yung mga balita dati na sinabihan niya na in-interview sa ni Katunying na sinong hindi na mainis yung sa bad shot na yan sa akin kasi nung galing daw sa Lunita na may sila doon rally, pumunta sila yun yung nagla-launch sila sa Bagong Pilipinas. Yan yun na pumunta si VP Sara doon tapos pumunta rin ng Davao City dahil may rally ang maisog. Ngayon si dating Presidente Duterte, sinabi na naman ulit na bangag itong si Presidente Marcos. Galit na galit si Liza Marcos sa mga Duterte. Lalo na kay VP Sara. May halo pang insecure dito kay VP Sara. Kaya ang pangit naman kasing mukha nito. Naman, tapos mag-ano pa siya dyan, na bad shot siya sa akin. Yung asawa mo, ipa-drug test mo yan.
buhok para makita sa buong sambayan ng Pilipino kung ano talagang presidente na to ngayon. Oh my God. I hate drug. Yan yung sinasabi ni former President Duterte ngayon. Kasahan mo na, nakakahiya ka na eh. Hindi na kanais-nais yung mga galaw mo ngayon, Mr. President. Hindi ka na. At saka saludo ako dyan sa reporter ng GMA7 na si Ivan Mayrina na talagang tinanong itong si Bongbong Marcos. Good job ulit GMA7 dahil sa ginawa nyo na pag-interview nito ni Bongbong Marcos. Ayaw ko sana ilabas yung video niya eh. May ba na siya sinabi na sabay lingon sa mukha niya, hindi ko masyado maintindihan kasi. Iba kasi ito siya magsalita, hindi ko masyado maintindihan eh. Isa pa, ang layo kasi nang nag-interview sa kanya si Ivan. Kaya siguro, hindi mo maintindihan yung mga binibigkas niya. Basta ang ano niya, no. Nakita natin si Bersamin sa likod niya, yung ES niya, yung executive secretary niya. Tapos isa pa to. Kadiri to mga to. Nandidiri ako sa inyo. Si Bersamin matanda na. Dati kang Chief Justice. Nagdidipindi kayo dito sa adik. Nagdidipindi kayo dito sa sobrang sinungaling. Nagdidipindi kayo dito sa sobrang pangbubudol sa mga Pilipino. Asan yung plano mong 20 pesos na bigas? Hindi yun sabi nga na pangako. Plano daw. Ano ang plano ngayon? Nyeta naman, no? Dumaan ka sa pagiging Department of Agriculture Secretary, pero sabi mo, bago ko to bitawan tong agriculture, sa Agriculture Department, kailangan maayos ko. Paano maayos? Hanggang ngayon eh. Sa Bisaya, pagkagidle-gidle ang Department of Agriculture. Mayroon ka bang iniwang legacy doon sa Department of Agriculture, Mr. President? Saan? Kayong nagdidepende nito, sabihin nyo sa mga wag kayong tira ng tira sa mga Duterte kasi ang mga Duterte, tumitira yan na totoo. Kayo kasi puro, lalo na yung nakikita ko nag-vlog dyan na bakla, puro kasinungalingan din. Mga Mike Abe, itong si yung Bicolano na malaking bibig. Nako, napaka reverse ang mga mga pinag-vlog. Puro atake ng atake, pero yung amo nyo atake. Nyo, idipindihan niya na magpa-drug test siya kasi yan ang talaga yung solusyon kung adik ba yun o hindi. Nakaw, kakahiya kayo. Nagdidipindi dyan.